Mga katambay, mga kabayan, si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po mag-komento po sa inyo dito po sa Tambay mga kabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Umpisa na po natin mga tambay. Komentuhan na po natin. Ito pong kumpanya po ng Pamilya Diskaya po mga tambay. Alam naman po natin nung mga nakaraang linggo ay naka-freeze na po ang kanila po mga bank account na hindi bababa sa 18 bank account ay pinrelease na po ng AMLAC, mga tambay, ng money laundering po. At ito naman po ngayon pong balita na hinahabol naman po at hahabulin naman po itong 300 billion sa Pamilya Diskaya at sa kanila pong mga kumpanya. Dahil daw po sa pandaraya sa mga bidding, mga kabayan. Kaya nakakalungkot lang po mga tambay. Expected na po natin yan. Kailangan po talaga nila magbalik. Dahil nga po sa mga ganyang party po na involvement din po sila sa korupsyon. Kaya lang, ang sana po, hindi lang po ang mga contractors at ang mga construction company ang hinahabol po ng gobyerno. Pati po sana ang mga magnanakaw na politiko na nangungumisyon ng napakalaki na walang kapital. Maliban po sa ang kapital lang po nila ay ang kanila po mga makakapal na pagmumuka. Hindi po ba? Ito po, komentuhan po natin itong hahabuling 300 billion po sa mga kumpanya ng Pamilya Diskaya. Ito na po. Inatay nga abot sa 300 bilyong piso ang posibleng habuling multa ng DPWH laban sa mga kumpanya ng mga kontratistang sina Sara at Shirley Diskaya. Ito ay matapos mabunyag ang umano'y sistematikong pandaraya sa bidding ng mahigit 1,000 proyektong pinondohan ng gobyerno. Kasabay nito, isusumite ng DPWH sa Independent Commission for Infrastructure ang listahan ng mga ari-arian ng mag-asawa na nagkakahalaga ng 100 bilyong piso na maaaring kumpiskahin ng gobyerno. Si Sheena Torno magbabalita. Papalo sa 78 billion pesos na halaga ng mga flood control project ang nakuha ng mga kumpanya ni Sara at Shirley Diskaya sa gobyerno simula 2016 hanggang 2025. Ito ang ibinunyag ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon matapos isang guni ng DPWH sa Philippine Competition Commission ang 2 kaso ng umano'y bid manipulation at bid rigging sa flood control project sa Bulacan at Oriental Mindoro. In the case of the Diskayas, siya na mismo umamin na kasama siya sa bid rigging kasi under oath niya sinabi ito sa Bukbibon. So I would think those are circumstances that will help PCC speed up the process. Kailangan managot at kailangan maibalik ang pera ng taong bayan. Nakuha rin ng DPWH mula sa Land Registration Authority o LRA ang listahan ng mga bahay at lupa ng pamilyang Diskaya. Sa pagsusuri, aabot umano sa 18 na mga ari-arian na nagkakahalaga ng 1 bilyong piso ang natukoy. Kasalukuyang naka-freeze na ang mga asset ng pamilya. Ibig sabihin, ipinagbabawal itong ipagbili, ilipat o pakialaman bilang bahagi ng investigasyon. Pero, posible nga bang kumpiskahin ng gobyerno ang mga ari-arian ng kontrobersyal na kontratista? If found liable, they can go and initiate forfeiture proceedings against this property. They can now file civil forfeiture proceedings if found that the proceeds used to buy these assets are from unlawful activities, money laundering activities. Bukod dito, ipinawalang bisa at pinababawi rin ng kalihim ang mga surety bond ng mag-asawa mula sa lahat ng kanilang proyekto na nakapasa sa mga insurance company. Samantala, hindi lang mga kumpanya ni Sara at Shirley Diskaya ang hahabulin at pagmumultahin. Dawit din dito ang Sunwest Incorporated na inuugnay kay dating Ako Bicol Representative Zaldico, Wawaw Builders, na pagmamay-ari ni Mark Arevalo, gayon din ng Sims Construction Trading ng may-ari ay si Sally Santos, IM Construction at ilang opisyal mula sa DPWH Bulacan 1st District Engineering Office at Regional Office 4B. Sakaling mapatunayang guilty, maaari silang pagmultahin mula 110 million pesos hanggang 250 million pesos depende sa proyekto. Itong mga kasong, iba't ibang kasong pinafile natin, may kanya-kanyang purpose yan. No? And yung PCC filing
ang main purpose niyan is ma-penalize yung mga contractor para mabawi natin ulit yung pondo ng naninakaw nila. Para sa Diyos at sa Pilipinas. Nakakagulat naman, no? Na ang ginagawa lang pong tutukan ng tutukan ay mga contractors. Madali po kasing hulihin yan at madali pong magbalik yan. Ang mga contractors at ang mga ang construction company, mga tambay, katulad po ng mga Diskaya. At sinasabi, pinangalanan na rin po ang construction company po ng mga nila Saldico ay kailangan din po magbalik. Katulad po ng Diskaya, 300 billion ang posibilidad na kailangan ibalik po nila sa gobyerno. Ang tanong po natin, kung kailangan po pala ibalik ang mga ninakaw, kailan naman kaya tututukan ng gobyerno na maibalik po ang isang damukal na porsyento na nakuha po ng mga demonyong politiko umano sa ating bansa? Hindi bababa sa 20 hanggang 30% ang komisyon na kukuha nila. How many billions po yon ang nananakaw nila sa loob ng isang taon? Kahit po sabihin po natin, habulin po nila na habulin. Mula nung panahon pa ni Gloria, kahit po panahon pa ni Ramos, panahon pa ni Cory, mga matatandang politiko. Hindi po ba? Palagay ko, mayaman sa pera ang Pilipinas. Pagka po hinabol po at tututukan talaga at seryoso ang gobyerno na makakuha ng korupsyon, makakuha ang korupsyon na kinuha nila, maibalik sa Pilipino. Hindi po ba? Dahil kung ang mga politiko ang tututukan mo, di hamak na napakaraming pera ang maibabalik sa Pilipino, sa kabangyaman. Hindi po ba? Ang mga contractors po ay kakaunti lang. Madali pong masingil yan. Yung mga politiko, katulad po ng mga congressman kasama ang party list, ay 300 plus yan. Kung ang karamihan po dyan ay mga magnanakaw, ay napakarami pong dapat ibalik pala yan. Hindi po ba? Ganon din po sa mga matatandang senador na dekada na pong nanunungkulan sa ating bansa. Pabalik-balik. At ganon din po ang mga congressman, representative. Pabalik-balik. Di gaano karami ang nakukomisyon yan at kinikita niyan. At hindi lang po flood control ang pinakakakitaan yan. Yang mga politiko naghahaman sa pera, hindi po ba? May mga proyekto pa yan. May mga karsada pa yan. May mga tulay pa yan. May mga pantalan pa yan. May mga ginagawang airport pa yan na mga proyekto. Hindi po ba? At yung mga isang damukal pa na pinagkukunan nila na mga proyekto sa mga distrito nila. Hindi po ba, Secretary Vince Dizon? Pagka po ang ginagawa lang po natin tutok ng gobyerno kasama ang ICI, itong independent na ginawa po na magsusuri at mag-iimbestiga sa korupsyon. Pag po ang tinutukan lang po ng gobyerno ng BBM ay ganitong sistema ng paghahabol na sinasabi po na kailangan ay managot ang mga magnanakaw. Mga kabayan, wala pong politikong magsasauli yata ng pera. Puro po contractors at mga construction company at mga sinasabi po mga kumpanya na involved sa construction. Hindi po ba? Katulad po ito, Diskaya. Sinasabi 300 billion. At yung mga sinasabing kumpanya ni Saldico at marami pang kumpanya na dapat pong singilin at ibalik ang mga ninakaw. Sana, no? Sana man lang meron man lang mabalik na sinasabi na pati ang mga politiko na dinideliver ng basura na pera. Basura, dinideliver sa Malacanang. Dinideliver kay Tambaluslos at dinideliver kay Saldico. Hindi ba ito hahabulin ng gobyerno? Billion? Kailangan po ba ang tutukan lang natin ay mga Diskaya at mga contractors? At mga nahandito sa DSWD, DPWH? Yan lang po ba tututukan natin ng gobyerno? Yan lang po ba priority natin? Hindi po ba natin pagsasabay-sabayin
Lagom. Kasi po, pagka naman kasi ginawan lagom, mga kabayan, baka po mawala na sa kapangyarihan ng Pangulo. Baka po kasi madawit. Lalo-lalo sa mga kumikita yata ng basurang pera. Dahil nakakarating na po sa Malacanang sino po ba nasa Malacanang? Umano. Nagdi-deliver sila ng pera. Umano. Basura ayon po kay Master Sergeant Orly Gutesa. Hindi po ba? Kaya nga lang po, dahil sila po ang sangkot, umano, at sila ay nasa kapangyarihan, kaya po piling-pili lang po ang kailangan po imbestigahan yata at mapanagot. At para lang po bumango, ay sasabihin na napakalaking pera na ang hahabulin at kailangan isauli ng mga contractors at ng mga construction company na pag may-ari, katulad po ng mga Diskaya at SunWest na pag-aari po ng pamilya ko at ng napakarami pa na mga sinasabing contractors na magbabalik daw po kailangan sauli ang mga ninakaw nilang pera. Sila lang. Kaya ito pong nangyayari po ito, mga tambay. Ang mangyayari lang po dito, style Janet Napoles lang po ito. Komento ko po. Parang Janet Napoles lang po ito. Yung mga magnanakaw na politiko ay politiko pa rin. Wala pong mapaparusahan at wala pong makukulong lalong-lalo kung kaalyado nila umano. Hindi kaya? Ganyan po katindi. Kung ito po, mga tambay, never pong mangyayari ito. Ito pong ganitong nangyayari na laganap at talagang history. History po ito sa isang damukal na korupsyon at napakaraming pera ang ninakaw. Never nangyari ito at never mangyayari ito sa Duterte. Hindi po mangyayari ito sa Duterte, mga kabayan. Itong ganito. Dahil mismo si Diskaya, nagsabi siya, nung panahon ni dating Pangulong Duterte ay walang politiko halos na nangungumisyon sa kanila. Wala halos na mga politiko na nangungumisyon sa kanila dahil takot kay dating Pangulong Duterte. Bakit ngayon? Halos lahat nanghihingi ng komisyon sa kanila. Kaya nga sabi ng mga Diskaya, 30% na lang ang napupunta sa proyekto ng gobyerno. Yung 70% daw po umano ay pinaghahati-hatian na ng mga demonyo na taong gobyerno. Naglilingkod sa gobyerno. Imposible. Ganyang katalamak. Never nangyari yan ng 6 na taon sa panunungkulan ni dating Pangulong Duterte. Pero ngayon, nakita nyo po, ang investigasyon, ilang buwan na. Ilang buwan na ang investigasyon, pero napako na po sila sa DPWH. Mga secretaries at mga engineer. At dito sa mga contractors, napako na po sila dyan. Ang flood control. Hindi na po makaahon-ahon. Hindi po ba? Araw-araw yan po ang tinututukan po nila. Pero wala pa sila sa mga politiko. Ang tanong, makakarating ba sila? Lalong-lalo ang ICI? Ang ICI po ba ay makakarating man lang sa mga politiko? Lalong-lalo sa dating speaker na nagtatago na rin yata kasama ang isang saldiko na buhay hari na sa ibang bansa. Mga kababayan. Kaya ito pa, mga tambay, lalo pong baka po makalbo na. Baka makalbo na si Vince Dizon ay hindi pa niya matapos ang sinasabi niya na korupsyon dahil wala naman po siya tinutukoy na pangkalahatan. Hindi po ba? Involvement ng mga kongresista, senador, ay mukha po yatang hirap na hirap siyang pangalanan pa ito. Maliban lang po sa mga contractors na kayang-kaya niyang pangalanan umano. Hindi po ba? Kaya dito po sa mga Diskaya, sila po ay kumita sa gobyerno at syempre po gumawa po sila ng anomalya. Kailangan po nilang magbalik ng pera sa Pilipino. Yung kung 3, yan po naman ay kukumputin pa po ng korte yan. Siyempre po i-assess po nila yan kung talagang magkano ang ibabalik ng kumpanya ng mga Diskaya. Pero nagbigay na po sila ng quotation na hindi raw po bababa sa 300 billion. Ang kailangan po nilang ibalik daw, mga kabayan. At siyempre nahandyan pa ang maraming kumpanya, mga construction company katulad ng SunWest
ng pamilya ko. Wala pa po silang nilalabas dyan. Si Vince Dizon, kung magkano po ang ibabalik ng pamilya ko sa pangunguna po ni Saldico, kung ilang bilyon naman ang ibabalik, mga kabayan. At syempre, paano pa yung dinala na diniliver kay Saldico? Hindi po ba maibabalik yon? Vince Dizon, yung mga basura na mali-malitang pera? Nagtatanong lang po si Kamano. Kaya nga po mga kabayan, uulitin ko po, kung gusto po ng gobyerno na maisauli lahat ng pera na ninakaw, di hamak. Pagka po lahat ng magnanakaw na politiko, mga congressman representative, ay nasingil at natutukan na investigasyon, di hamak, baka trilyon ang maibalik sa Pilipino. Trilyon. Dahil napakatagal na panahon na po nilang nagnanakaw. Dahil nung panahon po ni dating Pangulong Duterte ay na-stop po sila. Malaking porsyento po na hindi sila nakapagnakaw. Napakaliit na porsyento lang po na nakapagnanakaw sila nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga sila na-jeta sila. Di po ba? Pero ngayon, 3 taon pa lang nanunungkulan si BBM, talamak na talamak po ang korupsyon. Mga kabayan, bigla po silang nagwala. Yung hindi nila nagawa kay dating Pangulong Duterte ay dito po sila. Grabe po. Yung pananabik nila sa pera. Yung pananabik po nila sa kayamanan na na-stop po ng 6 na taon. Mga kabayan. Kaya po kung talagang iimbestigahan mo ito, umpisahan mong imbestigahan yung 6 na taon ni Pinoy. Grabe po dyan. At itong kay BBM, ang di hamak, grabe. Hindi pa natatapos ang kanyang 6 na taon, ay history na sa korupsyon ang ginawa na kanyang administrasyon. Yan ang dapat tutukan. Yung kay dating Pangulong Duterte, takot silang magnakaw. Hirap na hirap sila dahil hahabulin sila ni Digong. Hindi po ba? Real talk po yan eh. Kaya dito pa mga tambay, pagka ganito na lang po ng ganito, ang ginagawa po investigasyon ng kasama pong ICI at ng DPWH at siyempre po ni Secretary Dizon, mga kababayan, ay palagay ko mauubos ang buhok ni Secretary Dizon. Mukhang hindi maibabalik ang pera na ninakaw ng taong bayan. Lalong-lalo na yung napakalaking perang ninakaw ng mga politiko. Mukhang hindi na po yata maibabalik. Pagka ganitong sistema lang po ang gagawing investigasyon sa atin ni Secretary Vince Dizon umano, mga kabayan. Kaya nga umalis po dyan si Mayor Magalong eh. Kasi nakikita ni Mayor Magalong yata na ang iniimbestigahan lang ay puro nasa baba. Ayaw mag-imbestiga doon sa malalaking isda at malalaking ulo. Hindi kaya? Kaya hindi na po nakayanan ni Mayor Magalong at ayaw siyang bigyan, number 1, na siya ay mag-imbestiga. Pinagbabawalan siya mag-imbestiga. Ano pa magiging papel niya riyan? Kasi kung si Mayor Magalong ay mag-imbestiga, baka po pangalanan ng malalaking ulo ng isda at ng mga buhaya sa ating bansa. Maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin. Thank you po. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, thank you rin po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you po. At syempre po yung panalangin at dasal po natin mga tambay, magkaisa po tayo na isama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte ng ang ating Vice President at ang dating Pangulo ay mailayo po sa kapamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulong Duterte at makalabas na po siya sa lalong mabilis at makabalik po sa ating bansa. At ganun din po mga tambay, tayo po'y magdasal at nang tayo po'y maingatan at ang ating buong sambayanan. Sa muli po mga tambay, paalam po muna. Bye-bye!